tiniyak itong parang bilog na bato ay ito ang laman na bubungad sa'yo. Alam nyo ba kung ano ito? Asin. Isa sa pinakapopular na klase ng asin sa India, ang Himalayan Black Salt. Sa Kenya naman ay kakaiba rin ang kanilang asin dahil gawa ito sa river reed o damo na tinatawag na mochowa. Dito naman sa Pilipinas, ito ang pambato natin, ang asin tibuok o unbroken salt. Pinoy pride ito dahil Pilipinas lang ang gumagawa nito sa buong mundo. Isa ito sa pinaka-rare at pinakamahal na asin sa mundo. Ang presyo nito sa ibang bansa ay umaabot ng nasa 9,800 pesos bawat isa. Pero hindi rin biro ang paggawa ng asin tibuok. Napakahaba ng proseso. Imagine, umaabot ng 3 buwan bago makagawa ng 100 pieces ng asin tibuok. Ang asin tibuok ay isang artisanal salt na kilala rin sa tawag na dinosaur egg dahil sa itsura nito. Artisanal salt meaning asin na gawa sa tradisyonal na pamamaraan na mano-mano at hindi ginagamitan ng mga machine. Ang asin tibuok ay nagmula sa probinsya ng Bohol. Ang salitang Bisaya na tibuok ay nangangahulugang buo o whole. Noong unang panahon, ang asin tibuok ay hindi pa ibinebenta. Ipinagpapalit lamang ito ng mga Boholano ng bigas at iba pang pangangailangan. Pero pagdating ng 20th century ay konti na lang ang gumagawa ng asin tibuok dahil ang mga younger generation ng mga pamilyang gumagawa ng asin ay mas pinili nilang magtrabaho sa iba at kumita ng cash. Sa ngayon, 2 pamilya na lamang ang gumagawa ng asin tibuok sa Alburquerque, Bohol. At isa na nga dito ay ang pamilya Manongas na pinangungunahan ni Nestor. Minana pa nila ito sa kanilang mga ninuno. Pero tumigil sila sa paggawa nito taong 1983 nung sinira ng bagyo ang kanilang workshop. Pero pagdating ng 2010 ay kinumbinsi si Nestor ng kanyang kapatid na pari na si Father Chris na i-revive o buhaying muli ang asin tibuok dahil baka ang pamanang ito ay tuluyan ng mawala at makalimutan. Marami ang tumigil sa paggawa ng asin tibuok dahil napakamatrabaho din ito. Una, ibababad ang mga bunot sa tubig dagat sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos, hihiwain ito sa maliliit na piraso at ibibilad ito sa araw. Pagkatapos mabilad ay susunugin naman ang mga bunot para maging abo. Dapat tuloy-tuloy ang pagsunog ng bunot at hindi pwedeng iwanan. Umaabot daw ang prosesong ito ng 1 linggo. Ang maiiwang abo ay tinatawag na gasang. Ito ay ilalagay naman sa isang improvised filter na tinatawag na sagsag. Nilalagyan nila ito ng palm leaves at dito nila kinukompress ang mga gasang. Pagkatapos ay nilalagyan nila ng tubig dagat ang sagsag. Dito naman lalabas ang katas o salty brine na tinatawag na tasik. Pagkatapos ay ihahanda na nila ang mga clay pots. Dapat balanse ang pagpile para hindi mahulog. Pagkatapos ay isasalang na sa apoy ang mga clay pots. Bubuhusan nila ito ng tasik hanggang ang liquid ay mag-evaporate at ang matitira na lamang ay asin. Pero hindi pa daw ready ang asin hanggat hindi pa nagka-crack ang ilalim ng clay pot. Papalamigin nila ito buong gabi at pagdating ng umaga ay paghihiwalayin at lilinisan nila ito gamit ang bunot. At ready na ang asin tibuok para sa packaging. Pero alam nyo ba, nung una ay nahirapan ang pamilya Manongas sa pagbenta ng asin tibuok dahil sa asin law. Taong 1995 nung pinatupad ang batas na ito. Sa panahon kasing ito, maraming Pinoy ang nakaranas ng mataas na iodine deficiency na siyang nakakapagdulot ng goiters at malnutrition. At nakita ng mga namumuno na ang isa sa makakalutas sa problemang ito ay ang asin. So ni-require na lahat ng producers o manufacturers ng asin ay kailangang maglagay ng iodine sa kanilang ibinebentang asin. Naging illegal pa noon ang pagbebenta ng asin na walang iodine. Maraming mga salt farmer ang walang perang pambili ng machine para makapaglagay ng iodine sa kanilang asin, kaya marami ang tumigil sa paggawa. Ayon sa Manila Bulletin, dahil sa asin law, ang Pilipinas ngayon ay ini-import na ang 80% ng ating mga asin. Dahil sa asin law, hindi nakakapagbenta sa local market ang pamilya Manongas. Buti na lang nakilala nila si Lenny Di Carlo, isang PhilAm na nag-i-import ng artisanal Philippine sea salt, kaya ang kanilang facility ay naging FDA approved for export.
Sila ay supplier na ngayon ng asin tibuok sa US. Kilala na ito ngayon internationally. Ginagamit ito ng mga chefs sa kanilang mga restaurants. Pero ayon sa Manila Bulletin, ang asin law ay meron naman daw ilang provision para sa mga artisanal salt. Kaya ang asin tibuok ay pwedeng mabili locally sa specialty retailers tulad ng Ritual.ph kung saan ang presyo nito ay nasa 1,200 pesos. Ngunit may mas mura na ring nagbebenta nito sa Shopee at Lazada. Check nyo ang links na nasa caption at comment section. Kung nagustuhan nyo ang content natin, mag-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!